Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. So, hello everyone. Welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan at pag-uusapan naman natin ngayon ang patungkol sa voter registration. So, una, ano ba yung requirements para tayo ay makaboto? Una, dapat ikaw ay Filipino citizen. Pangalawa, at least 18 years old ka sa mismo o kaya bago yung araw ng eleksyon, which is sa 2022 ay natapat sa May 9, no? So, under ng saligang batas, second Monday ng Mayo yung petsa para sa pagboto. And ikaw ay dapat residente ng Pilipinas for at least 1 year at residente sa isang lugar sa lugar na kung saan nais mo bumoto for at least 6 months. So, next naman ay alamin kung saan yung pinakamalapit na yung tanggapan ng COMELEC sa lugar ninyo at magpabook ng appointment. So, dahil tayo ay nasa ilalim ng community quarantine, may kanya-kanya silang booking system para makapagpa-appoint. So, karamihan ang mga COMELEC office ay matatagpuan sa mga city hall. Kung hindi ka sure ay i-search mo sa Facebook o kaya sa website ng COMELEC kung saan yung pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar. So, meron silang booking system para makapagpa-appoint. So, dapat alamin mo rin kung anong oras ba bukas yung opisina ng COMELEC sa lugar kung saan mo gustong bumoto. At dahil marami yung nagpapa-schedule, ay kinakailangan magpa-appoint ka at least a week in advance. So, next step naman tayo, i-print at i-fill out ang COMELEC form sa bahay. So, makikita ninyo yung registration form ng COMELEC online sa website nila. Then, you have to fill out yung CEF1, pati rin yung coronavirus self-declaration form. At meron ding supplementary data form para do sa mga PWDs at mga indigenous peoples. So, bago kayo pumunta, wag nyo munang pipirmahan at maglagay ng thumbprint, no? So, you have to do it in the presence of a COMELEC officer. So, next one, kailangan mo din mag-submit ng at least isa na valid ID. So, ito yung ilan sa mga listahan. Company ID, may signature ng employer o authorized representative, postal ID, PWD discount ID, ID nyo sa school or library card na sign ng school authority, senior citizens ID, driver's license, NBI clearance, passport, SSS or GSIS ID, o kaya kung ikaw ay abogado, yung IBP ID. Kung ikaw naman ay isang licensed professional, kung halimbawa ikaw ay teacher, doktor, o ano pa man, yung PRC ID mo, no? So, isa pa dito, Certificate of Confirmation issued by the National Commission on Indigenous Peoples in case na member
ng ICC o ng indigenous people yung magpaparehistro o kaya ibang valid ID. So, yun, dapat masiguro natin. Ito yung bit-bit natin. Yung accomplished forms, dapat may dapat may details na except sa pirma at thumbprint, valid ID, pati yung photocopy nun, ballpen, magsuot ng face mask at face shield, magdala ng alcohol o hand sanitizer at magdala rin ng tubig, no? Para hindi kayo mauhaw. So, gaano ba katagal yung registration? Ang sabi dito, mga 2 oras, pero expect natin na kasama na din yung pila doon. So, contact tracing, dahil dahil limitado yung bisita, so kailangan mo din pumila para mag-fill out ng mga contact tracing forms. At dahil na-fill upan mo na yon, ito yung siguro na pinakamahabang parte ng proseso. So, next step naman, application review and signature, kung saan yung electoral officer titingnan yung application mo, titingnan kung may mali doon sa form, and kapag nakitang wala namang problema, kailangan mong pirmahan yon sa harap ng election officer. Then, yung sunod naman is application, laging application. So, madi-digitize yung data na pinill up mo, papasok nila yan doon sa election registration board system. Then, susunod niyan, kukunan ka na ng picture, digital signature at saka fingerprint. At panghuli ay yung stub collection. So, yun doon sa pinakababang part ng registration form, gugupitin nyo ng COMELEC personnel, ibibigay yun sa inyo na ito yung katibayan na ikaw ay nakapagparehistro na. So, mas maganda rin na itago ito sa isang ligtas na lugar at para mapatunayan na ikaw ay rehistrado ng botante hanggat sa ma-approve na yung application mo, no? Usually yung approval na yan, nagtatagal yan ng iba or pwedeng pabalikin ka para makita yung resibo. So ngayon, dahil natapos mo na yung application form mo, yung pagpaparehistro mo, maging mapanuri tayo sa mga plataforma na inilalatag ng mga kumakandidato. No, isipin din natin kung ano ba sino ba sa kanila yung tingin natin na magdadala sa ating bansa into a good direction, no? So ngayon, may mga registration webinars, no? Yung mga election related forums na ino-organize yung mga iba't ibang election watchdogs gaya ng PPCRV, ng NAMFREL at ng iba pang mga grupo. I encourage you to be part of it. Attend kayo ng mga webinars na yan, o kaya pagdating na election, mag-volunteer kayo, bantayan ninyo yung boto. So, isa rin yon sa paraan kung paano natin masisiguro na magiging maayos, patas at magiging malinis yung magiging halalan natin sa susunod na taon. And sa September 30, magtatapos na yung voter registration. So, ngayon pa lang, pagplanuhan nyo na kung kailan kayo pupunta sa pinakamalapit na COMELEC office sa lugar ninyo, at kung may satellite registration ba sa inyong lugar, i-check nyo lang yung Facebook page ng COMELEC, since nagpo-post din sila ng mga registration dates do sa mga lugar kung saan merong satellite registration. Just check the Facebook page ng COMELEC. And dito na lang muna, abangan nyo iba pa nating mga episode sa ating kwentuhan.
So hanggang dito na lang muna. Salamat!